Mga kaibigan, patuloy po natin tinututukan ng problema sa Tullian River. Kung tutuusin po, noong taong 2010, nagkaroon na ng plano ang DNR at isa pang ahensya para sa kaayos ng Tullian River. Lumagda po si Department of Environment and Natural Resources Secretary Ramon Jesus Paje at San Miguel Foundation Board of Trustees Chairman Ramon Santiago na isang Memorandum of Agreement. At nakasad po rito ang paglilinis sa mahigit 1.7 kilometers ng Tullian River at paglalagay ng riprap para maiwasan ang anumang pinsala sakaling umapaho ang ilog. Kabilang rin po sa agreement ang pagtatanim ng mga punot mahigpit na pagbabantay sa mga industrial at commercial establishments na malapit ho sa ilog. Ang mga mahuhuling magnatapon ng basura at magdudulot ng pagdumi ng ilog ay may paruso na kasaad sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act at RA 9275 o ang Clean Water Act. Ang City Engineering's Office ang isa sa mga tumututok sa rehabilitation ng Tullian River. At kaugnay po nito, makakausap natin sa telepono si Engineer Joselito Cabungcal, ang City Engineer ng Quezon City. Sir, Engineer, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, sa Opo, inyo sir. mga tagapakinig. Naku, salamat po, tinanggap niyo po ang aming tawag. Ano po sir ang status nitong riprap request para sa Tullian River? Opo. Actually po, nagkaroon na talaga kami ng mga riprapping dyan sa area na yan. Opo. Dahil naman po, nagkaroon tayo ng habagat at marami pong na-damage sa nagawa nating riprapping. Ongoing po ang assessment namin at saka yung ibang mga nagawa natin dyan, mga under warranty, nasa warranty period pa yan ng mga contractor. Kaya yan ang ina-assess namin at pag ganda nitong panahon, magsisimula na ang rehabilitasyon ng mga nasirang riprapping sa along Tullian River. Ayun sir. Ibig sabihin sir, matagal na po nasimulan yung riprap dito. Opo. Almost dana yung 1.7 kilometers na yan. Almost completed na po. Konti na lang po yan. Ito lang nga po nung sa dapat po ngayong taon na ito, halos tapos ng lahat yan. Yun nga po. Sa Mampalad, na was out nitong nagdaang habagat. At malaki po naging pinsala dyan sa mga riprapping natin sa Tullian River. Opo. Dahil po yan sa habagat, kaya sabi nga po gumuho, magiging ilang nagawang parte ng tulyahan. Ano po? Opo. Opo. Paano ba ito? Hindi ba yan maituturing na parang bakit nasira ko kasi sabihin ng iba, hindi maayos ang pagkakagawa. Ano po maaaring dahilan nito? Hindi po yan. Talaga po sa volume ng tubig na galing sa Lamesa Dam, alam po natin na yung mga bahay nga ron na was out at halos lubog ang kanilang mga bubong. Kaya po, sa dami ng volume talaga, hindi kaya talagang pigilin ng ating mga riprapping project. Kaya ito nga po na isang nagiging option namin na imbis na riprap ang maging project nga, gawin natin yung permanent solution, itong retaining wall. Kaya nga lang po, itong paggawa natin ng retaining wall, permanent solution niya, may mataas lang ang magiging halaga ng ating mga proyekto. Opo, mga magkano kaya sir itong retaining wall kumpara ho sa riprap kung tutuusin? Kasi po, ito po ang comparative cost ng ginawa namin dyan. Yung 1 kilometer o yung 1,000 meter na riprap natin nagkakahalaga ng 21 million. Pag ang nag-retaining wall tayo, nagkakahalaga ng almost 38 million. 38 billion. Naku, napakalaki. Million. Million. Kaya po, kasi nga po, pag retaining wall, may component na rebars yan, reinforcing bar. Na unlike dito sa riprap na ang may bakal lang po rin, ang may reinforcement ay yung footing. Adobe concreto na karamihan yan. Hindi katulad ng retaining wall, yan po ay may reinforcement tayo riyan. Yung tinatawag nating mga bakal para po talaga yan ay kaya niyang yung volume ng tubig, kahit na yung nagtaang volume, hindi kayang wasakin ng tubig yung pag retaining wall ang ating
gagawin sa Tulyahan River. Hindi lang doon, Opo. sa ating mga major waterways dito sa Luzon, Quezon. Gaano sir katagal bago matapos yung retaining wall, kung pag-uusapan yung retaining wall? Yun po, may mga mas matagal po compared sa riprap. For example, meron yung nabanggit ko na sample sa inyo na 1 kilometer, kung yun ay mga 4 na buwan, yun ay mga 6 hanggang 7 buwan bago nating matapos pag retaining wall tayo. Opo. So yung riprap diyan sa Tulyahan River, dahil sa 1.7 kilometers po yan, inabot po ng halos kulang-kulang 1 taon. Tama ho ba? Opo. Yun naman po, hindi po sunod-sunod yun. Oho. Meron pong pagitan yon. Hindi yung isang bidding tayo ron. May mga phase by phase ang ginawa nating duration ng ating proyekto ng retrapping sa Tulyahan River. Pero sir, bali kailan pa dapat matatapos itong reprapping ng Tulyahan River? Kasi kung hindi nga nagdaan itong mga pagulan nito, talaga in-expect namin na itong taon nito, kasi nagkaroon si Mayor na Bautista nagbigay nga ng instruction sa aming opisina na in agreement to DPWH na ang city government ang gagawa ng reprapping o flood control projects dito along Tulyahan, at ang DPWH naman sa ibang rivers naman dito sa Luzon, Quezon, sila ang gagawa. For example, dito sa San Francisco River at saka San Juan River. Yon ang dapat na naging agreement ng lungsod ng Quezon pati dito sa DPWH. Ayun. Pero sabi nga po siguro, dahil sa lubit itong habagan na ito, medyo nabibitin po ang pagpapagawa ng reprapping dyan sa Tulyahan River, at balak na po na yan ay gawing retaining wall. Tama ho ba yun? Opo, yan po isang binabalak namin na ipipresenta ko sa ating buting Mayor, Herbert Bautista. Meron po kaming mga residente sa paligid po ng Tulyahan River ang sumuporta po sa amin. Ang iba nag-text at sabi ho nila napapanahon na talaga para i-reprap talaga yung Tulyahan River. Pero hindi pa nila alam na nasimula na pala ito. At probably ilang mga area ang hindi pa talaga na lalagyan ng reprap sa kasalukuyan. Kaya marahil doon po sila nakatira malapit sa area na yon. Pero sa ngayon ho, ano po talaga ang balak na pong gawin dyan? At kung mag-aantay tayo, gaano pong katagal? Engineer. Ito po, parang pagganda ng ating panahon, talagang sisimulan na natin ang ating rehabilitasyon sa mga nasirang reprapping natin dyan sa Tulyahan River. At yung mga hindi natin natapos, pagpapatuloy natin para matagpos na po natin ng kabuuan ng Tulyahan River. Ayun. So definitely retaining wall na po ilalagay dito. Sa ngayon, kung ano magiging instruction ni Mayor Bautista at yung kailangan natin immediate na retaining wall, yun po unahin natin. Okay. Yung sinasabi ko na kailangan yung malakas ang current, talagang instead na riprap ang ilagay natin doon, retaining wall. All right. Engineer, baka meron pa kayong panawagan sa inyong po mga kababayan dito sa lungsod ng Quezon, nasa inyo pong pagkakataon? Opo, sa ating mga kababayan, mas lalo dyan sa along Tulyahan River, at pasensya lang, maghintay-hintay tayo ng kagandahan ng panahon at babalikan natin yan para simulan natin muli ang pagkukumpuni at pagkukonstruct ng mga nasirang reprapping sa inyong area. Ayan. Engineer, maalala ko lang po, itong Tulyahan River kasi sabi po nasa boundary ng Caloocan at Quezon City. Ano po? Paano po yung pagpapagawa nito? Ibig sabihin ba yan ay pangungunahan ng Quezon City or tatlo-tatlo kayong or makikipag-ugnayan kayo sa lungsod ng Caloocan para nasagot na yung budget para dito maayos? Opo, ganito po kasi ang profile ng Tulyahan River. Ang haba po, yung kahabaan po ng Tulyahan River ay nasasakupan ng lungsod ng Quezon. Ayan. Yan po ay nakaabang dito sa ating Lamesa Dam. Kaya po from spillway ng Lamesa Dam, yan po pumupunta sa Tulyahan River. Pagkaraan po ng Quezon City, yan po sa Valenzuela, Malabon ang ruta ng Tulyahan River. Alright. Engineer Kabungkal, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang hapon.
Magandang hapon po sa inyo at sa oras na pinagkaloob niyo po sa akin. Mga kaibigan, si Engineer Joselito Kabungkal, ang City Engineers ng Quezon City, ang ating pong nakapanayam. So, mga taga Tulyahan River, ibig sabihin yung mga residenteng naninirahan sa paligid po niyan, kung kayo man po ay, sabi nyo nga po, matagal niyang nire-request ang pagre-reprop dyan sa inyong lugar sa Tulyahan, ay dapat talaga masimulan na po. Pero sa ngayon, pinag-aaralan na po ng isa na po sa mga nag-aaral dito ang lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon. At pinag-aaralan po niya kung magkano ang gagastusin at kakayanin ba talaga yung retaining wall na tinatawag para na sa ganon, mas ligtas po tayong makapanirahan dyan po sa paligid ng Tulyahan River. Pero for the time being, mga kaibigan, mag-antay-antay po tayo at hayaan niyo po at makakatulong niyo po kami para magpaalala sa Lungsod Quezon ng tungkulin na ito. July 25 nang unang i-air sa Responde ang kaso ni Jonathan Banse. Si Jonathan ho ay nabangga ng isang Lucena Lines bus na pag-umayari ng jackliner habang sakay ng kanyang motorsiklo sa kabaan ng Guadalupe sa EDSA noong June 19. Sa kanilang pakikipag-usap ho sa nasabing bus company na pagkasunduan nilang babayaran nilang nito ang lahat ng gastos sa kanyang pagpapagamot, pagpapagawa ng kanyang nasirang motorsiklo at ang kanyang dapat ay sweldo sa loob ng 6 na araw na hindi ito makapasok. Ngunit ito makalipas ang mahigit isang buwan simula na mangyari ang insidente, hindi pa rin tinutupad na nasabing bus company ang nasabing kasunduan. Kaya naman nagtungo na kami sa tanggapan ng jackliner na nakasasakop sa Lucena Lines Incorporated at doon ay tanging secretary lamang ng legal department na si Aiza Paglinawan ang humarap sa amin. Dahil wala raw ang kanyang boss na si Attorney Ricardo Gonzalez at si Cherry Tasico ang liaison officer ng kumpanya na humawak sa kaso ni Jonathan. Ito'y sa kabila ng pangako ni Cherry kay Jonathan na paghaharapin siya at ang bus driver sa kanilang opisina ng araw na yon. Sinamahan din po ng responde si Jonathan sa tanggapan ng MMDA sa Orense para linawin ang ilang bagay na may kaugnayan sa aksidente na kinasakutan niya at ng isang bus ng Lucena Lines. At doon ho, pinayuhan kami ni SPO1 Justado Singon Jr., investigating officer ng kaso ni Jonathan, na magsampa na ng formal na kaso sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa nasabing bus company dahil sa kabigo ng tuntupad ng kanilang kasunduan. Ano na nga ba nangyari sa kaso ito? Para balitaan tayo, mga kasama natin sa linya ng ating komunikasyon, si Jonathan Banse. Jonathan, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Kamusta na, Jonathan? Ikaw ba may mga sugat pa sa katawan? Doon po sa mga tinamong sugat, wala na po. Magaling na po ako. Totally naka-recover na po yung katawan ko. Talagang naka-recover yung katawan mo pero yung reklamo mo sa Lucena Lines, andyan pa rin, ano? Opo. Ano bang, kamusta ba yung reklamong isinampa mo dyan sa Lucena Lines? Yun po, sa LTFRB po, wala pa pong formal na po. Kasi po nakikipag-ugnayan pa rin po kami dun sa Lucena Lines. Kaso po, tatawag po ako dun. Minsan dun na po sa personal number na po ni Ma'am Aiza, sa ni Ma'am Terry. Pagka once na nalaman po nila na ako po, binababa po nila yung phone. Tapos po, pag nagre-repeat call po ako, hindi na po sinasagot. Ganoon. Ibig sabihin, sigurado ka bang personal number yon ni Aiza Paglinawan? Opo. Yun po yung binigay nila sa amin nung nagpunta po kami dun sa... Kasi po, ang sabi po nila is may kasama na daw po kasi kung media. Kaya po, yung problema po, ay doon na daw po, ang liable na po dun yung si Peter po. Nilip po silang pangalan na Peter. Tapos po, yun daw po yung nag-aayos ng mga ganyang kaso na mayroon na po kasamang media. Nung tinawagan namin ulit po sila, yun po, ay pumunta po kami doon, nung tinatawagan, nung puntahan po namin, wala naman pong niharap sila sa amin na Peter. So, nakailang beses ka nakapunta sa kanilang tanggapan?
Tuloy po kasi po, minsan yung supervisor ko po ang pupunta doon kasi po hindi pa po regular na nakakapasok ulit eh. Supervisor mo nagpupunta? Oo. Nangiram lang po ako ng motor sa papa ko para po makapasok lang. Eh, minsan naman po ginagamit, kaya po hindi po ako nakakapasok. Which is naiintindihan naman po ng company namin yan. Ayun. Sa sinasabi mong pagtangging sagutin yung mga tawag mo sa telepono, sigurado ka bang yun lang ang maaari mong tawagan? Hindi ka mo ba sinubukan tawagan pa sa number? Yung pinaka sabi nga po, trunk line nung jack line kung sakasakali para na sa ganun, talagang wala lusot. Nagawa mo rin ba yun? Yun po yung yun po yung lagi ko pong ginagawa, yun doon po sa line nila. Kasi po extension daw po yan ng dispatcher tsaka nung legal office. Yan po, pino-forward nila ako dun sa legal office. Ang nakakasagot din naman po si Ma'am Aisa rin po Yung Aisa rin po yung secretary rin po nila. Yan po, tapos tinawagan ko po sa personal number yung liaison officer na nag-asikaso sa akin dun sa ospital, si Terry. Ang sagot naman po niya sa akin, dun daw po ako tumawag kay Aisa at itanong ko po yung tungkol kay Mr. Peter. Kasi yun na po ang mag-aasikaso dun na po i-forward yung case ko. Tapos po, pag tumatawag naman po ako dun sa personal number ni Aisa, nung tumawag ako, sabi niya, saglit lang daw, sandali lang, busy daw siya. Nung binaba niya na po, mga 30 minutes, tumawag po ako ulit, ayaw na po niyang sagutin. Maghapon na po yun na patawag ako ng tawag, ay hindi niya na po sinasagot. Sinubukan bang magpunta ulit sa kasakali sa kanilang tanggapan? Kala ko po sana pumunta doon nung nakakasa po na itong nakaraan, hindi po ba nagkaroon po ng mga tag-ulan-ulan. Kaya po ako nakapunta doon ngayon. Medyo kung tutusin talagang parang pinagpapasa-pasakan talaga. Base doon sa pagtawag sa telepono at medyo may problema din sapagkat at this point in time, hindi ka na nakabalik sa kanilang opisina. Medyo magulo talaga. Ano na lang, Jonathan, ang maaari mong maging mensahe dyan sa Lucena Lines kung sakasakali na ikaw'y matulungan namin at mag-follow up sa iyong kaso? Yun po, sagutin lang po nila yung nila dun sa yung kasunduan po na pinirmahan po ng both sides namin. Yun lang po problema maayos lang po yung sa motor ko. Tsaka po parang na po ako dun sa 6 days na pangako nila. Kaya lang naman po kami pumayag dun sa 6 days na sasagutin nila sa sahod ko. Kasi po sabi nila, sa 6 days na yun, may puproduce na nila po yun. Mapapayos na kaya po pumayag kami. Hanggang ngayon po, hindi pa po nakakapasok ng regular. Oo. Wala naman po ako ibang inaasahan. Yung trabaho lang po. Maalala ko lang, Jonathan, hindi ba sinabi na kaya tumulong ang media dahil sa una sa lahat, simple lang naman ang kaso mo, di ba? Ang hiningi mo lang naman ay mabayaran ang kanilang nasira, partikular na yung motor. Pero kaya mo na nilapit sa media dahil sa hindi maaksyonan yung tawag na ito. Napaliwanag mo ba yun? Naipaliwanag mo ba na kaya tumutulong ang media sa iyo dahil sa hindi mo makuha yung mga hinihingi? Opo. Iwanag ko po yun. Nagbitaw po kasi sila sa amin ng salita nung nakaraan na nung bago po kami lumapit sa inyo na sabi po nila wag daw po namin silang madaliin kahit daw magpamedya pa daw kami. Kaya po lumapit na po ako sa tanggapan ng respondent. Anyway, Jonathan, yamot na tututukan natin ang kaso ito, Tututukan natin ang kaso ito. Mag-antabay ka lang at sa mga susunod na pagkakataon, ating aalamin kung bakit hindi sinasagot o hindi man lang pinapansin yung mga tao sa telepono. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Jonathan Banse, mga kaibigan. Maging yung aming mga tawag, hindi pa rin po sinasagot na nasabing bus company. Pero patuloy po nutukan na responde ang kaso ito ni Jonathan Banse. Magbabalik po responde, tutok na pa.